Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang biglaang pagtaas ng 170% na taripa sa mga inaangkat na tilapia mula sa China patungo sa Estados Unidos ay parang splash sa industriya ng seafood. Literal at figurative, karaniwan ang mga taripa ay hindi ganito kataas, kaya't ang mga tilapia na dating abot kaya sa mga hapagkainan ay ngayon parang goldfish na lang na may kasamang luxury tax. Kung dati namamayagpag ang China sa merkado ng tilapia sa US, ngayon parang sinabing wala na tayong hirit dahil sa taripa na parang sinadya talaga para ihulog sila. Ang mga producer at mamimili parehong naguguluhan. Baka pati ang mga tilapia ay nagtatanong na, anong nangyari sa market value ko? Ang pagpapataw ng 170% na taripa sa pag-export ng tilapia mula sa China patungong Estados Unidos ay kumakatawan sa isang malaking pagtaas ng kasalukuyang tensyon sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang matinding taripang ito na malayo sa mga nakaraang antas ay nagbanta na durugin ng isang industriya na naging mahalaga sa parehong ekonomiya ng China at sa pandaigdigang supply ng pagkain. Ang lungsod ng Maoming sa katimugang China ay partikular na apektado dahil ito ay isang pangunahing sentro ng pag-aalaga at pagpoproseso ng tilapia. Ang mga pang-ekonomiyang epekto ng taripang ito ay malalim, hindi lamang sa mga lokal na negosyo at manggagawa sa Maoming, kundi pati na rin sa mas malawak na pandaigdigang merkado ng tilapia. Ang Estados Unidos ay nagpatupad na ng mga taripa sa tilapia mula China simula pa noong 2018 bilang bahagi ng mas malawak na digmaang pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Una, ipinataw ang 25% na taripa sa tilapia. Nakalaunan na ito tumaas sa 45% noong 2019. Bagamat nagkaroon ng epekto ang mga taripang ito sa industriya, hindi nito tuluyang pinatigil ang kalakalan. Ngunit ang pinakahuling pagtaas sa taripa na umabot sa 170% ay nagbago ng lahat. Ang matinding pagtaas na ito ay nagpataas ng halaga ng tilapia mula sa China. Kaya't hindi na ito nakipagkompetensya sa presyo at nagsimulang maghanap ng mga importer ng alternatibong pinagmumulan ng tilapia. Ang Maoming, isang lungsod na kilala sa pag-aalaga at pagpoproseso ng tilapia, ang siyang pinakamalaki at pinakapektadong lugar ng taripang ito. Ang lokal na industriya na umaasa sa pag-e-export ng tilapia patungong US ay nakaranas ng matinding pagbaba ng demand. Ang mga orders para sa mga batang isda ay bumagsak na malaki na nagdulot ng epekto sa buong supply chain ng lokal na industriya. Bumaba ang benta ng feeds. Maraming processing plants ang nakatigil at maraming mga magsasaka ng tilapia ang nahaharap sa mga pagkalugi. Ang pagkawala ng merkado ng US ay nagbigay ng matinding pasanin sa mga negosyo at manggagawa sa Maoming na siyang pangunahing sentro ng industriya. Para sa maraming magsasaka ng tilapia sa Maoming, ang taripang ito ay hindi lamang nangangahulugang pagkawala ng benta, kundi pati na rin ang kanilang kabuhayan. Ayon sa mga eksperto, maaaring mawala ng trabaho ang hanggang 10% ng mga magsasaka ng tilapia dahil sa patuloy na digmaang pangkalakalan. Ang matinding pagbaba ng demand ay nag-iwan ng maraming magsasaka sa mga problemang pinansyal at ang mga pangmatagalang kalagayan ng kanilang mga negosyo ay mukhang malabo ng walang agarang solusyon. Ang pangamba ng malawakang pagkabangkarote ay patuloy na lumalaki sa rehiyon habang ang mga magsasaka at negosyo ay nahihirapan upang manatiling buhay. Sa pagkawala ng merkado ng US, nagsimulang maghanap ng alternatibong mga merkado ang mga exporter ng tilapia mula sa China. Ang ilan sa mga ito ay tumingin sa mga rehiyon tulad ng European Union, Africa at gitnang silangang Asya bilang mga potensyal na mamimili. Subalit, hindi kayang saluhin ng mga merkadong ito ang dami ng tilapia na dating iniluluwas patungong US. Kahit na lumaki ang kanilang mga importasyon, kulang ang kanilang infrastruktura at demand upang palitan ang bahagi ng merkado ng US. Kung kaya't maraming mga eksporter ang nahihirapang humanap ng mga bagong pamilihan upang makabawi sa mga nawalang benta. Ang merkado ng tilapia sa loob ng China ay hindi rin kayang punan ang nawawalang demand mula sa US.
Bilang isa sa mga pinakamalaking producer ng tilapia sa buong mundo, hindi pa rin napapalakas ng China ang lokal na demand para sa isdang ito. Hindi kasing laki ng US ang base ng consumer sa loob ng China upang matanggap ang dami ng tilapia na dating iniluluwas patungong US, kaya't lalong pinalala ang problema ng mga producers ng tilapia. Ang kahinaan ng lokal na merkado ay lalo pang nagpapalubha sa pinansyal na sitwasyon ng industriya. Habang ang industriya ng tilapia sa China ay nahihirapang maghanap ng mga alternatibong merkado, nagsimula na rin maghanap ang US ng mga ibang bansa na maaaring mag-supply ng tilapia. Ang mga bansang tulad ng Vietnam, Indonesia at Thailand ay tinitingnan bilang mga potensyal na tagapagtustos. Subalit ang mga bansang ito ay hindi pa nakakagawa ng sapat na produksyon ng tilapia upang matugunan ang pangailangan ng US. Kahit na magkaroon sila ng kapasidad, maaring tumagal pa ng ilang taon upang makapag-set up ng infrastruktura upang mag-export ng tilapia sa US sa halip na mula sa China. Sa pansamantala, maaaring magtangkang gumamit ang mga importer ng US ng ibang uri ng isda tulad ng pangasius mula sa Timog Silangang Asya upang punan ang nawawalang supply ng tilapia. Ang pagbabagong ito ng pinagmumulan ng mga supplier ay nagpapakita ng pandaigdigang kalikasan ng kalakalan ng tilapia at ang ugnayan ng mga supply chain. Ang pagkawala ng tilapia mula sa China ay hindi lamang nakakaapekto sa mga magsaka at negosyo sa China, kundi pati na rin sa mga merkado sa US at iba pang mga bansa na umaasa sa abot-kayang tilapia. Ang mga importer ng US habang naghahanap ng mga alternatibong suppliers ay makakaranas ng mga hamon sa pagkuha ng tilapia mula sa mga bagong bansa na maaaring tumagal ng ilang taon upang malutas. Ang 170% na taripa sa tilapia mula sa China patungong US ay kumakatawan sa isang malupit na pagtaas sa tensyon sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang epekto nito sa mauming at sa mas malawak na industriya ng tilapia sa China ay malaki na nagdudulot ng mga pagkalugi, pagkawalan ng trabaho at mga pagbagal sa ekonomiya ng lokal na komunidad. Habang nagsusumikap ang mga exporter ng China na maghanap ng mga alternatibong merkado sa EU, Africa at gitnang Silangang Asya, hindi kayang tanggapin ng mga merkadong ito ang dami ng tilapia na dati nilang ini-export sa US. Habang nagpapatuloy ang sitwasyon, malinaw na ang mga epekto ng taripang ito ay lumalabas sa industriya ng tilapia at sa mas malawak na kalakalan sa buong mundo. Kung walang agarang solusyon sa digmaang pangkalakalan, ang hinaharap ng industriya ng tilapia sa China ay mananatiling hindi tiyak at ang mga ripple o epekto ng taripang ito ay maaaring maramdaman sa iba't ibang sektor sa buong mundo. At sa huli, parang ang nangyari sa industriya ng tilapia ay isang fishy situation. Kung ang trade war ay isang malaking laban sa dagat, mukhang ang mga tilapia ng China ay nahulog sa pinakamalalim na bahagi ng taripa. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kung magpapatuloy ang paghahanap ng mga bagong merkado, baka balang araw, ang mauming tilapia ay maging bagong sushi na paborito ng buong mundo. O kaya naman, magkakonserto ang mga tilapia at pangasius sa US. Hanggang sa susunod na trade war, mag-ingat tayo sa mga scaly na usapin. Isang trivia mga paps, pamilyar ba kayo sa President's Fish ng Pilipinas? Ito ay ang ludong, tanyag dahil sa pagiging bihira at mataas ang presyo, umaabot ng hanggang 5,000 pesos kada kilo. Ang isdang ito na matatagpuan sa mga ilog sa Hilagang Luzon ay naging sikat lalo na dahil sa kaugnayan nito kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kilala sa kanyang hilig sa marangyang pagkain at estilo ng pamumuhay. Ang ludong ay kilala sa kakaibang lasa at amoy, kaya't isang paboritong delicacy ng mga mayayaman sa bansa. Ang pagmamahal ni Marcos sa isdang ito ay hindi lamang tungkol sa panlasa, kundi pati na rin sa simbolo ng kanyang koneksyon sa hilagang bahagi ng Pilipinas kung saan matatagpuan ang ludong.